Good morning mga ka-solve math like a boss. Yan. So I'm back. Napakatagal. Pero yun, medyo sinipag. Pero kasi kailangan mainit. So ngayon, ang gagawin natin is Mathematics 4. Paano ba natin kukunin ang area ng mga nakikita nyong figure dyan? So meron tayong triangle, square, trapezoid, rectangle, and parallelogram. Hindi nyo kailangan kabisaduhin yung formula. Basta ang tandaan nyo lang is kapag sinabi nating area, yun yung nadoon sa loob ng figure. Kung ilang square units meron sa loob ng isang figure. So, binibigay naman yung givenan. So, simulan natin sa square. Yan. So, square. So, di ba, number of square units inside the polygon. So, halimbawa, tong square na to, ilang bang square meron sa loob niya? Isa lang, di ba? Kasi 1 unit lang yan. Ngayon, paano pag nagkaroon tayo ng given? Halimbawa, ito ay 5, tapos ito ay 5 din. Since square yan, pareha siya ng sukat. Ano ba yung tinutukoy na number of square units? Kumbaga, babaan ko lang muna yung given. Gawin ko lang 3 tapos 3. Yan. So, ibig sabihin nun, hahatiin mo yung tabi sa tatlo. Halimbawa, pantay-pantayan na. Tapos, yung taas din, dahil nga 3 yung sukat, kailangan mo ding hatiin sa tatlo. Yan. So, yung number of square units is bibilangin mo lang kung ilan yung nasa loob na square. Assuming na pare-pares ng sukat yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, there are 9 square units inside the square. So, kung papansinin nyo, magaganyan pa ba kayo? Maguguhit-guhit pa ba kayo para malaman? Or kung tingnan mo na lang yung given. Ano ba yung given natin sa taas? Diba 3? Dito sa gilid, 3 din, diba? Ano napapansin nyo dun sa 9? Anong operation ang pwede natin gamitin? Diba? Times. So, ibig sabihin, to get the area of a square, imumultiply mo lang yung sukat niya sa sarili niya. Since iisa lang naman ang sukat niyan dahil square yan. Halimbawa, ang binigay natin is 5. Gawin mo lang, times mo lang siya sarili. 5 times 5 and the answer is 25. Ang area square units. Kasi wala namang binigay dyan na cm or m. So, 25 square units. Parang dito lang, 3 times 3, that's 9. So, that's how you get the area of a square. Times sa sarili. Next, punta naman tayo sa parallelogram. Yung parallelogram, medyo nakalihis yan. So, kung magdodraw tayo ng height dito, sa part na tong side, at ibibigay natin siya dito, ayan, para siyang nakabuo lang din ng isang rectangle, di ba? So, mas madali na tayong gumawa ng square units or kumuha ng square units dyan. Diba? Ngayon, wag na. Gamit na lang natin yung length and width natin or yung base and height natin. Halimbawa, binigyan ka ng base. Ang sukat ng base mo is 6 units. Tapos, ang height na binigay is 5 units. So, multiply mo lang yan. 6 times 5, the answer is 30. Tapos, lagyan mo lang ng square units. Yan. Since walang unit na binigay, kaya square units ang ilalagay mo bilang unit nung area. So, let's have rectangle. O, rectangle, ayos na yan. Ang binibigay lang dyan is yung length natin or yung haba at yung width natin. Sa rectangle, parallelogram at saka square, nagta-times lang tayo. Yun lang yung operation na ginagamit natin. Halimbawa, ang sukat ng length mo is 9. Gawin kong 9m or 9 meters. Ang sukat naman ng width mo ay 6 meters. Ayan, may unit na tayo ha. Times lang natin yan. So, ang area natin is 9 times 6, the answer is 54. Square, lagi naka-square, tapos meters na ang ilalagay mo. Kasi nga, m na yung binigay kong unit. Pero kung walang unit, unit na word ang ilalagay. So, that's how you get the area of a rectangle. Times lang. Now, dito naman sa pangalawa, ay sa pang-apat, this is a triangle. So, wala tayong binigay na, walang length and width dito. Pero, pwede natin gamitin yung height ng triangle. Hindi lahat ng triangle lang ganyan ang itsura. Pero papaliwanag ko lang bakit ganun yung naging formula ko. Alimbawa, ganito yung triangle mo. Kung papansinin mo, pag nag-extend ka dito, magmumukha siyang rectangle, di ba? Tapos, yung may part na to ay kalahati nung imaginary na part. So, para makuha ang area ng triangle, meron tayong additional na gagawin, which is half or kakalahatiin mo. So, sa triangle, dalawang operation na gagamitin. You multiply and then you divide. Halimbawa, ang height ko dito is 8 meters. Ang base ko, itong nasa baba is, ang binatin is 6 meters.
So, ang formula natin is 1/2 base times height. Ita-times ko muna yung 6 and 8. So, 6 times 8, ang sagot natin is 48. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Since triangle yan, isipin nyo lagi, triangle, kalahati. Kailangan yung kalahatiin yung 48. Ano ba ang kalahati ng 48? Diba 24? So, ang area natin is 24 square meters dahil M yung binigay na unit. So, that's how you get the area of a triangle. Then, dito tayo sa may last, which is a trapezoid. Ang trapezoid, medyo komplikado. 3 operations ang gamit natin dito kasi magkaiba tayo ng sukat ng nasa taas at nasa baba natin. Mas mahaba yung nasa baba. So, nire-represent nung nasa taas yung B1 or yung upper base natin. Yung baba naman is B2 or yung lower base natin, B sub 2. Tapos, meron din tayong height dito. Ayan. Yung height natin. 3 ang kailangan dito at 3 operation din. Halimbawa, ang base ko ay 4. Ang B1 ko ay 4. Ang B2 ko ay 6. Tapos, ang height ko ay 5. Ayan. So, gagawin lang dyan sa formula is A is equal to 1/2 height multiplied by B1 plus B2. So, first step natin or yung una natin gagawin sa pagkuha ng area ng trapezoid is magpa-plus ka muna ng upper base at lower base. Ano ba yung upper base natin? 4. Ano ba ang lower base natin? 6. Ano ba ang 4 plus 6? 10. Yan. After mo makuha yung pinag-plus nung dalawa, copy ko lang, 1/2. Lagay ko lang yung h natin na 5. Tapos, yung nakuha natin na pinag-plus natin. Ang susunod mong gagawin is magmumultiply ka na. So, after mo mag-plus, magmumultiply ka. Pag multiply mo yung magkatabi. So, area is 1/2 ng 5 times 10, that's 50. Yan. Now, dahil nga trapezoid yan natin medyo irregular siya, kailangan nating may 1/2 dito kalahatiin. Ano bang kalahati ng 50? So, 25. So, ibig sabihin, 25 square units ang ating area ng trapezoid. So, 3 operations. Magpa-plus ka muna or addition. Then, magmumultiply ka. Tapos, magde-divide ka. Divide by 2 or half nung nakuha mong sa pinag-times. So, that's how you get the area of the 5 figures na binigay ko. Square, trapezoid, ayan, triangle, meron din tayong rectangle, meron tayong parallelogram, and meron tayong square. Ngayon naman, gamitin natin yung application or pagkuha ng area using agonza. Ano ba yung agonza? Ang agonza po natin, yung A stands for what is asked. Ano ba yung tinatanong? G for ano yung mga given na binigay. O, ano yung operation na gagamitin natin. N or number sentence. S or yung solution. At yung A natin which is yung answer. Simulan natin. Mrs. Perez bought a rectangular shaped dining table with a length of 4 meters and a width of 2 meters. What is its area? So, kailangan natin naintindihan yung tanong at yung binigay na problem. Ano ba yung nasa last? So, ano yung what is asked? Diba sabi, what is its area? Area ng ano? Ano ba yung binili niya? Diba dining table? So, ang what is asked natin is the area or what is the area of the dining table. Yan yung tinatanong. What is asked? What is the area of the dining table? Ay, ngayon, ano naman yung given? Yung given ko, ano yung mga numbers na binigay dyan? Sabi, diba, ang length daw ay 4 meters. Ang width natin ay 2 meters. Ayan yung mga given natin. Ano yung operation? Para malaman yung operation, alamin muna natin ano ba yung figure. Diba sabi doon, rectangular shape. So, ibig sabihin, rectangle yung figure natin. Pag rectangle, multiplication lang tayo. Yan. And then, anong number sentence natin? Parang ilalagay lang natin, since multiplication, ang area is 4m times 2m. Ito times mo lang yung dalawang given. Since multiplication lang naman. Solution, area is equal to 4 times 2, and the answer is 8. So, 8 square meters yung pinag-times. 4 times 2, that's 8. So, ano na yung answer? Ang answer is in sentence. Kukunin mo lang yung what is asked. Dudugtungan mo lang the area of the dining table is, ano yung nasa solution mo? Ano yung sagot? 8 square meters. So, that's how you use the agonza in finding the area of a given figure or in the problem. So, that's it.
Thank you so much. Siguro naman, sana naman naintindihan, no? Ayan, so masasagutan nyo na yung module.